So ito kadami mga ka-business yung nakuha natin. So dito natin ilalagay. Ayan siya mga ka-business oh. So kikilohin natin mga ka-business. Ito, bago to mga ka-business, hiningi ko to hasang doon sa palengke kasi bumili ako ng isda. Tapos ito naman kahapon. So kikilohin natin mga ka-business kung ilang kilo to siya. Tsaka ito. Tapos ang ratio kasi nito mga ka-business 1:1. 1 part na hasang o isda at saka 1 part na molasses mga ka-business. Tapos yung sa akin mga ka-business, para medyo maganda talaga ang dating, pinong-pino, dinadaan ko siya mga ka-business sa blender. Biniblender ko siya mga ka-business. Para pinong-pino, sa susunod na pag nag-harvest na tayo mga ka-business, marami tayong ma-harvest kasi pinong-pino na siya mga ka-business eh. Kaysa sa ganyan, pag hinarvest natin yan mga ka-business, hindi naman totally nadudurog talaga lahat yan eh. Pag piniga natin yan, ang iba hindi masasama. Samantalang kung i-blender natin, yung iba talaga, may matira man dyan, mga buto lang mga ka-business. So tara mga ka-business, tingnan natin. Kulang-kulang 3/4 mga ka-business. Tapos ito, so 1.5. Ipalagay na lang natin. Kulang-kulang 3/4 yung isa. Paghaluin na lang natin mga ka-business para sure. So 2 in 1/4 mga ka-business. 2 in 1/4. Ayan mga ka-business oh. Kita nyo mga ka-business, ganda ng pinagkaiba nila pagka i-blend natin kaysa sa hindi. Pinong-pino mga ka-business. Para tayong gumagawa ng mango shake mga ka-business. Yan mga ka-business, ang ganda tingnan, parang rino. Saka ito mga ka-business, ibabad lang natin ito kaunti na tubig. Amoy lang. Yan mga ka-business oh. Purong-puro mga ka-business. Oh. Purong-puro. Malaman naman natin kung purong-puro mga ka-business, walang halong tubig oh.
malapot. Pero kapag may halong tubig yan mga kabisnes, hindi yan siya magkakaganyan. Pagaluin lang natin mga kabisnes. Yan. Purong-puro talaga mga kabisnes oh. Ganda ng nabili nating molasses mga kabisnes. Ang amoy niya mga kabisnes, parang alam niyo yung sampalok mga kabisnes na nilagyan na ng asukal. Matamis-tamis na sampalok. Ganon yung amoy niya mga kabisnes. Kapag minsan mga kabisnes, kung gagamit kayo ng hasang ng isda, kung napapansin yung mabaho, medyo malangsa, mabaho yung amoy, hugasan nyo lang mga kabisnes ng mabuti. Hugasan nyo lang ng tubig na mabuti. Para mawala yung amoy niya. Tapos mga kabisnes, kapag nilagyan na ng asula, tapos mga kabisnes, kapag nalagyan na siya ng molasses, nawawala na yung amoy mga kabisnes. Tumatamis na, bale yung napapalitan yung amoy niya. Hindi na siya masangsang. Matamis na yung amoy mga kabisnes oh. Matamis na yung amoy niya mga kabisnes. Tapos mga kabisnes, takpan natin ng papel. Kailangan malinis na papel mga kabisnes. Lagyan natin ng guma. Ayusin lang natin kaunti mga kabisnes para maganda yung performance. Yan. Kunting ayos lang. Yan. So maganda mga kabisnes. Maganda tingnan. Purpose nito mga kabisnes para hindi siya pasukan ng mga langaw o ano mga insekto sa loob na magdulot ng pagkasira ng binuburo natin. Tapos lalagyan natin ng petsa kung kailan natin ginawa at kung kailan natin i-harvest. So ngayon mga kabisnes is July 8. July 8. So mag-harvest tayo mga kabisnes. July 22 mga kabisnes. Ibuburo lang natin siya mga kabisnes ng 14 days. Kasi kailangan ko na mga kabisnes eh. So maganda sana kung mas mahaba pa, mga 20 days. Pero ngayon, ibuburo lang natin siya ng 14 days kasi kailangan ko na gamitin. Kailangan kong ano eh. So abangan natin mga kabisnes pagdating ng 14 days. So ito mga kabisnes. I-harvest na natin yung ginawa nating fish amino acid. So ngayon, July 22 mga kabisnes. Bale, binuro lang natin ng 14 days.
So, ito na siya mga kabisnes. I-harvest na natin. Bukasan ko na natin. So ito siya mga kabisnes. Paalala ko lang pala mga kabisnes, kasi isda yung binuro natin. So asahan natin na may mga tinik to. So ingat sa pagpiga mga kabisnes. Okay na? Dito lang. So ito kadami mga kabisnes yung nakuha natin. So dito natin ilalagay. Ito mga kabisnes, meron na tayo sariling abono, organic fertilizer. Ang gamit nito mga kabisnes, actually yung iba ginagamit nila to sa foliar. Nilalagay nila sa sprayer. Ang ratio naman nito mga kabisnes, 20 liters water. So dalawang lata na maliliit na sardinas mga kabisnes. Dalawang lata nito at saka ihalo mo sa 20 liters of water, or kung sa 1 litro lang mga kabisnes, dalawang kutsara nito mga kabisnes, 1 liter of water, mimix nyo. Sa iba kasi kabisnes, ang ginagamit nila to sa spray, pero sa akin mas mainam na gawin na lang nating drenching. So kung sa drenching naman mga kabisnes, kukuha ka lang ng 1 latang tubig dito, pinaghalo mo siya sa 1 balde, 2 lata nito sa 1 balde, 20 liters of water, tapos 1 lata lang din na sardinas. Yun yung ididilig nyo sa puno mga kabisnes. Pwede rin naman pang spray mga kabisnes, sa foliar din. Pero kasi ito mga kabisnes, dahil isda kasi, meron siyang mantika mga kabisnes, meron siyang oil. So alam naman natin yung oil kasi kapag nasisikatan ng araw, umiinit yun mga kabisnes. Siguro pwede rin kung gamitin nyo sa foliar kung alas 4 ng hapon mga kabisnes, pwede yun. Wag lang sa umaga kasi masyadong mainit. Pero mas gusto ko mga kabisnes, para sa akin mas gusto ko drenching lang. So paano yan mga kabisnes? Sa video natin, sana may natutunan kayo sa amin, kahit pa konti-konti lang, paano gumawa ng fish amino acid.
So meron tayong organic mga ka-business. Sa susunod na mga video mga ka-business, gagawa naman tayo ng iba-ibang concoction. Sa isa kong video mga ka-business, gumawa ako ng fermented fruit juice. So makikita nyo rin yan dyan mga ka-business sa video natin mga ka-business. So paano yan mga ka-business, hanggang dito na lang. Maraming salamat pala mga ka-business sa mga nanonood. So stay safe and enjoy mga ka-business. Pahabol ko pala mga ka-business, kailangan natin lagyan siya ng label kung anong concoction to. Kasi halos lahat ng concoction mga ka-business, halos pare-pareha yung muka. Magkakapareha ng kulay, halos magkakapareha ng kulay mga ka-business. So para hindi tayo malito, lagyan natin siya ng label. Fish amino acid, kung fish amino acid, fermented fruit juice. So yun lang mga ka-business. Maraming salamat sa panonood.